Magandang gabi mga kaloy. Napanood po natin ang ikatlong yugto po ng Pagbabalat Kayo ni Norman Antonio Mangusin sa katauhan ng isang Francis Leo Marcos. At sa yugto naman na ito ay tatalakayin natin ang Pagbabalat Kayo ni Norman Antonio Mangusin aka Francis Leo, ang bida ng Mayaman Challenge, sa kanyang paglalayag sa Australia. Ang paglalayag niya sa Australia ay masabi kong isa rin itong pambudol-budol. Noong ika-25 ng Abril sa taong 2017, isang kaibigan ni Miss Sharon ang bumisita sa kanyang bahay. At sa panahon na yan, habang nagpi-Facebook at naka-live sa bahay ni Miss Sharon, natural na ipinakilala si Miss Sharon. Dahil nandun nga po siya sa mga pagkakataon na nagla-live siya, andoon sa bahay mismo ni Miss Sharon. Kaya ito yung tsansa na ipinakilala nung kaibigan ni Miss Sharon kay Norman. At simula noon, lagi na lang kinakausap ni Norman si Miss Sharon hanggang sa magpalipad hangin at hanggang ligawan siya nito. At sa panliligaw niya kay Sharon, na parang disgusto naman ito sa kanya, kinulit ng kinulit. Hindi talaga tumigil si Norman at hindi pumayag na hindi sasagutin ni Miss Sharon. Si Miss Sharon ay di kailanman nakaranas na magkaroon ng karelasyong Pilipino. Sa katunayan, ang lahat ng kanyang minahal at naging kasintahan ay mga Australiano. Si Miss Sharon ay isang maganda, mabait, hindi katangkaran, pero balingkinita ng katawan. Isang maawain at disenteng Pilipina. At isa siyang loyal na DDS supporter. Isa siyang empleyado sa bangko at may mga mababait at mapagmahal na magulang. Dahil na rin siguro sa sigasig ni Norman na ligawan at digahan siya, napasagot nga niya si Miss Sharon sa maikling panahon. At sa maiksing sandali na naging magkasintahan sila, simula nung sagutin ni Miss Sharon si Norman, ay ito na mga kaluyalista, ang umpisa ng paghingi-hingi ni Norman ng pera noong una. At noong una, simpleng pambayad lang ng mga electric bill lang naman. Pero nasundan pa mga kaluyalista. Nung nasundan naman ay pang-upa na po ng bahay. Dahilan ni Norman kay Miss Sharon kesyo na freeze daw ang kanyang account. Batid ni Norman na nagdududa si Miss Sharon sa kanyang paghingi-hingi. Kung kaya't sinabi niya ito na na-freeze daw kuno sa mga bangko, sa mga kaluyalista, sa mga bangko yung kanyang mga pera. Kaya kung kaya't hindi raw siya makapag-withdraw. At para daw di siya magduda, ay pinakitaan niya ng bank book na under his name at isa na ito sa PNB account. Kinumbinsi ni Miss Sharon si Norman na magkita sila ng personal. Kung kaya't inanyayahan siyang pumunta sa Australia. Noong una, umuo naman. Ngunit pinapasagot kay Miss Sharon ang kanyang airfare to Australia. Pero sinagot siya ni Miss Sharon ng, "Why? Why me? You're the one who's millionaire. Bakit ako magbabayad ng airfare mo?" At gusto pa ng kumag na first class ang biling ticket ni Miss Sharon sa kanya, no? Social, ano? Sa madaling sabi, ay nakarating nga
si Francis Leo or Norman Mangusin sa totoong pangalan sa bansang Australia. Noong buwan ng Mayo, petsa 29, taong 2017, at bumalik siya ng bansang Pilipinas noong 25 of June sa parehong taon. Sa pagkakataon na yan, ay pansamantalang humanga si Miss Sharon. Dahil sa kabila na kung saan mang kumuha ng pamasahe si Norman, ay di na niya alintana. Ang mahalaga ay pinuntahan siya nito sa Australia at nagkita nga sila ng personal. Mga kaloyalista, eto na ang unang araw niya sa Australia. Dinala ni Miss Sharon sa Sydney upang ipakilala sa mga kaibigan ni Miss Sharon na involved sa mga foundation. Dahil ayon kay Norman ay interesado siya kuno na makipagpartner sa mga foundation. At dahil sa involved naman si Sharon sa Australian Foundation, kung kaya't di na siya nahirapang iugnay sa kanyang mga kaibigan na may kinalaman sa institution. At sa haba ng biyahe nila, mula Sydney hanggang bahay ni Miss Sharon, ay nakaramdam ata ng gutom itong si Norman. Niyaya niyang lumabas si Miss Sharon, na natatawa pa nga nung nagkwento sa inyong lingkod na unang pagkakataon na nag-date sila sa kalaliman ng gabi. At doon pa naman sa McDonald pa man din. Dahil McDonald ang siyang pinakamalapit na fast food mula sa kanyang bahay. At natural, sagot po ni Miss Sharon ang unang date po nila. May isa pang pagkakataon na nagyaya itong si Norman na mag-road trip daw sila. Kung kailan 11:00 na ng gabi, na pinagbigyan naman ng kanyang kasintahan. Hiniling niya kay Miss Sharon na nais niyang pumunta ng Sydney, na tinutulan ng kasintahan dahil nga sa 2 oras ng biyahe. At kung balikan sila, pumapatak na 4 na oras ang biyahe. Ganun pa man, pinagbigyan ulit ni Miss Sharon na maski alam niyang mapupuyat at mapapagod siya dahil may pasok pa siya kinabukasan. At nung nasa freeway na sila, nagyabang itong si idol ng Mayaman Challenge. At sinabing Formula number 1 drive siya sa Amerika. Naisporbahan ni Miss Sharon kung nagsasabi nga siya ng totoo. Kung kaya't, itinabi ang sasakyan para mapagbigyan si Norman, na ikinagulat pa nito. Okay, it's your turn. You can drive my car and show me. Drive my car and keep to the speed limit of 100 speed per kilometer. Medyo natigilan ang kumag. Nabigla ata. At hindi niya akalain na pagbibigyan siya ni Miss Sharon sa kanyang pagyayabang. Oh, it's Norman turn, ladies and gentlemen. Vroom, 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 vroom. Make faster. You cannot even reach the speed limit. Hey, what's out? You're out of line, babe. At dahil sa medyo maliit yung sasakyan ni Miss Sharon, halos nagkagewang-gewang siya. Mabuti na nga lang at walang pulis. Muntik na pating mahagip sila ng isa pang sasakyan. At sa bandang yan, itinabi na ni Norman ang sasakyan. Why? You said you wanna drive, right? I changed my mind. Ikaw na lang muna. You.
Alam nyo, nahuli na sa kayabangan, di pa rin may baba ni Norman ang kanyang ego. I thought you're Formula 1 driver. Phew! Muntik na tayo sa 18-wheeler truck. Kasi sa Australia, you drive on the left at right side ako sanay. May katwiran sana si Norman. Kasi si Iron Rock, ang inyong lingkod, ay nanibago din ako ng una kong drive sa Pilipinas. Dahil sa Hong Kong ay left side. Pero aminin ko na nanibago naman talaga ako sa pagdadrive sa Pilipinas dahil I'm not that expert driver naman na katulad nila. Dito kay Norman, nagyabang. Nagyabang kasi siya na number 1 Formula driver siya sa Amerika. Di sana sumali na nga naman siya sa pandaigdigang karera, no? Tuloy na sabi ni Miss Sharon na, but if you really seasoned expert driver, you used to drive at any condition. And if doesn't matter, the wheel is on the left or right side. Pero mukhang natakot na talaga itong si Norman sa muntikang pagkahagip sa 18-wheeler truck. Kung kaya't, ipinaubaya na talaga kay Sharon ang pagmamaneho. Makuha talaga ng kayabangan, ano? Sobrang yabang talaga. Ang idol ng Mayaman Challenge. Abangan po natin ang huling yugto. Ang marami pa pong kaganapan sa buhay ni Norman habang nasa Australia siya. Nakasama po si Miss Sharon, ang kanyang kasintahan na nabudol-budol din niya. Patuloy po nating tangkilikin at panuorin ang ating mga videos. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga subscriber ng Iron Rock Jermis. Magandang gabi, mga kaluyalis.